Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ay related much sa tinatawag na flood control scam. Ito yung mga Tufo Construction ng Chinese construction company. Ito ay naumpisahang ginawa sa panahon ng dating Pangulong Digong Duterte. Ito yung Bukana Bridge sa Davao. Anong nangyari? Well, talagang nasira dahil sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province. Kaya meron tayong video rito, Hiram, kay Good News Philippines. Atin panoorin ang destruction at kung gaano karupok ang Tufo Construction itong Chinese contractors na mga kaibigan ni Digong. Kaya ito ang nangyayari sa tulay, atin panoorin. Department of Public Works and Highway agad na sinuri ang Bukana Bridge pagkatapos ng lindol sa Davao. Nitong Lunes, 8 ng Hunyo, taong kasalukuyan, agad na nag-inspeksyon ang Department of Public Works and Highway, Davao Region, sa Bukana Bridge matapos ang 7.8 magnitude earthquake na tumama sa Southern Mindanao. Sa isinagawang inspeksyon, makikita dito ang iba't ibang pagkasira ng nasabing tulay, tulad ng pagkakaroon ng cracks, nasira ang expansion joints, at marami pang iba. Ang Bukana Bridge ay itinayo ng China Road and Bridge Corporation, isang malaking Chinese state-owned construction company. Ito ay isang design and build contract. Ang proyekto ay pinunduhan ng China na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.1 billion peso. Taga DP mo, sir? DP double H. Ito ang style ng China. Magpapahiram muna sila ng pera sa Pilipinas o dito sa kaso ng ating tulay na Bukana Bridge ay sila munang nagano dito, gumastos, parang loan, ganun. Pero ang balik naman yan ay pagsingil ay mayroong tubo. Diba? Kaya ang ginawa ng China ay Tufo Construction. Itong hindi matibay, class B lamang ang mga materialis. Ang mga kabilya ay alam naman natin na kapag Chinese class B steels ay marurupok at ang kanilang mga semento ay hindi kagaya ng semento natin na kapag class A na masa ay class A talaga. Ang class A sa kanila ay hindi. Kapag may lindol, napupulbos yung mga gusali at mga tulay. Kaya ito yung nangyari sa panahon ito ni Digong na administrasyon na umpisahan at natapos sa panahon ni PBBM, pero yung budget ay ganun na yun. Nakakontrata eh. Babayaran talaga kung magkano ang gastos ng China diyan ay babayaran ng gobyerno ng Pilipinas. Napakaganda ng tulay na yan tingnan sa labas, pero ang loob pala niyan, kapag may lindol, isang lindol lang eh. Isang lindol lang ang dumaan ay tapos na siya. Hindi katulad ng mga infrastructures ng Ferdinand Marcos noon na hanggang ngayon ang mga tulay ay nakikita pa natin at nagagamit dahil hindi kinukurakot ang materialis, mga kababayan. Pero wala naman tayong masisid yan. Yan yung totoong force majeure na sinasabi. Dapat malaman ni Robin Padilla na ang ganitong mga pangyayari ay force majeure. Kasi ang force majeure sa kanya ay force majeure. Tain ng kabayo yata yung manure na naintindihan ni Robin Padilla. So, meron tayong tingnan dito sa Google, sa AI overview. Sino nga ba ang presidente? Kaninong administrasyon ito nag-umpisa sa paggawa ang Bukana Bridge in Davao? Of course. Sino bang mga opisyalis dyan sa Davao na mamahala, congressman? Sino bang mga mayor dyan? Alam na natin kung sino. Okay, hawak yan ng alam nyo na. Huwag na nating banggitin. So ito, the Bukana Bridge in Davao City was built
by Chinese contractor. Ayan, kasi maka-China eh. Kandidato ng mga China yung mga ano diyan sa Davao. Ayan, no? China Road and Bridge Corporation, CRBC, ang gumawa niyan, mga inchik. Implemented by Department of Public Works and Highways. Ayan, mayroon ngang mga ano diyan eh. Sa flood control na mga kasama yan eh, sa flood control. Yung mga binabawasan yung strength of materials, yung kabilyada, halimbawa 20 mm, ginagawang 15 mm lang. Ang semento, ang masa ay Class A, ginagawang Class B ng mga inchik na yan. Kasi nga, tofu construction ang ginagawa ng mga Chinese na yan. At bakit kumuha tayo ng Chinese? Hindi tayo ang kumuha, kundi yung mga Duterte dyan sa Davao. Ito, funded through a multi-billion peso. Ayan, no? Multi-billion piso ang gasto niyan. Pinautang tayo ng mga inchik. Ayan, no? Grant from Chinese. Pero babayaran natin yan. Ayan. So, dito, sa baba, tingnan natin to ha. DPWH signed civil works contract for Bukana Bridge. Sino bang sa Bukana Bridge noong 2018? Noong COVID ito eh. COVID ito. Hindi lang siya naumpisahan kagad pag COVID, pero ito ay under the administration of Duterte. So ito, basahin natin. The Bukana Bridge in Davao City was constructed during the administration of President Rodrigo Duterte, who served as President in the Philippines. So ayan, nakalagay Rodrigo Duterte. Ang gastos niyan, ito, the truth be told, the Bukana Bridge in Davao City was built by Chinese contractor. The project was funded by 3.126 billion grant. Ayan, 3 billion, may tubo pa yan Babayaran yan ng Pilipinas, hindi yan bigay ng inchik. Pero ang sinabi ni Digong ay nagbigay daw ang inchik ng libreng tulay. Katulad din yan sa mga Sinovac, yung vaccine natin. Sinabi ni Digong na libre bigay ng China. Yun pala, ang binayaran sa Sinovac ay 7 billion pesos lahat. Grabe. At of course, merong kutong doon, di ba? Ayan, kaya klaruhin natin kung kanino nabilong na kontrata itong Tofu Bridge na gawa ng Chinese contractor na sa panahon ng administrasyon ni Digong, pero natapos sa construction sa panahon ni PBBM dahil nandiyan na kailangan tapusin kasi binabayaran niya ng Pilipinas sa mga inchik. Kaya yumayaman ng mga inchik sa panahon ni Digong sa atin. Halimbawa, Michael Yang yumaman, di ba? Marami pa. Ito also the Bukana Bridge known as Davao River Bridge, 1.34 kilometer long, 2-lane bridge that will connect eastern and western coastal areas. Ang ganda nga tingnan ng Bukana Bridge na yan Kaya nga lang Tofu Bridge. Hindi first class ang materialis na ginagamit. Ayan, so alam na natin mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kapag gawa ng inchik, Tofu Bridge talaga yan or Tofu Construction. Ibig sabihin ng Tofu ay yung parang arena lang. Di ba yung tofu is made of soybeans and flour. So ganun yung kanilang masa ng construction. Kaya Tofu Construction plus panahon pa ng mga sa flood control, di ba? At kaninong administrasyon kay Rodrigo Duterte. Sira na ngayon. Sayang ang ating 3.123 billion 3.123 billion ang binayaran natin sa inchik plus. Meron pang plus yan, yung interest niya. Alright, so ayan, pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan. Anong masabi nyo dito sa nangyari? Magnitude 7 lang ay bumigay na ang tulay sa Davao, ang tinatawag na Bukana Bridge na pinagyayabang ni BP Sara noon. Ngayon, anong nangyari? Paki-comment sa ating comment section at maraming salamat sa bagong nag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.